Pupursigihin namin yung pagboto sa Zoom. Itutuloy ng Senate Majority ang pagtutulak hanggang maaprubahan ang mosyong payagan ang mga senador na dumalo sa sesyon ng remote o sa pamamagitan ng teleconference at video conference. Ayon kay Senator Amy Marcos, kasama ito sa kanilang agenda na mapagbotohan sa susunod na sesyon sa Lunes, June 1. Binigyang diin ng senadora na hindi naman ito bago, kaya't ipinagtataka niya ang naging reaksyon at asal ng minorya kaugnay nito kagabi. Nakita naman ninyo, nung panahon nila, nagpila naman si Senator Ontiveros, si Senator Soto, Senator Ping, Senator Kiko Pangilinan. Nung panahon naman na may nakakulong o hinuhuli sa kanila, pagkaalala ko, Senator De Lima at saka Senator Trillanes, nag-motion rin naman sila na mag-remote voting. Bakit ngayon may remote participation? Nagtataka ako ngayon kung bakit tutol na tutol sila dyan, nag-walk out pa. Meron naman silang pinagpa-file noon. Bilang tugon, iginiit ni Senator Risa Ontiveros na hindi maaaring ikumpara ang sitwasyon ngayon sa sitwasyon noon ni dating senador at ngayon ay congresswoman na si Leila De Lima. Sa isang pahayag ipinaliwanag ni Senator Ontiveros na may pandemya noon kaya napayagan ang Zoom o video conferencing. Bukod dito, binigyang diin din niya na si dating Senador De Lima ay humarap sa batas at rumispeto sa proseso ng judicial authority. Dahil dito noon man o ngayon, dapat magkaroon ng paggalang sa legal na otoridad at hindi dapat magsilbing daan ang Senado para ang isang miyembro ay patuloy na makaboto sa kabila ng pagtanggi nitong pasailalim sa batas na pag-aresto o sa otoridad ng hukuman. Kinwestiyon naman ni Senator Panfilo Ping Lacson ang hakbang na ito ng majority bloc at binigyang diin ang Section 24 ng rules ng Senado na nagsasabing dapat munang dumaan sa komite ang anumang usapin. Binigyang diin din ng senador na bakante pa ang Committee on Rules dahil sa pagbabago sa pamunuan at hindi man lang nagkaroon ng debate o diskusyon bago ito ipilit pagbotohan sa plenaryo. Sa kabila ng mga ito, ayon kay Senator Marcos na miyembro ng mayorya, nakatakda silang magpulong bukas para talakayin ang issue. Umaasa ngayon ang senadora na sa lalong madaling panahon ay maayos na ito upang makabalik na rin ang Senado sa kani-kanilang trabaho sa lehislatura. So magkakaukus pa, hindi ko sigurado, supposed to be bukas, pero parang magkaka-meeting pa ng bukas ng gabi at magdidesisyon kung anong mangyayari by Friday. So tignan natin, sana magkasundo na sa lalong madaling panahon dahil para sa akin gusto ko nang tutukan ng trabaho at lubayan na itong mga issues na pampolitika. Kaugnay nito, hindi inaalis ni Senator Marcos ang posibilidad na kung maaprubahan ang remote attendance, hindi malabong ganito rin ang magiging panuntunan ng Senado pagdating sa mga pagdinig ng impeachment. The Senate has great leeway in the Constitution and upheld repeatedly by the Supreme Court in formulating its own rules for impeachment. Ang Senado mismo ang gumagawa ng kanilang mga patakaran para sa impeachment. Kaya kung mag-agree ang Senado na ito ang karapat-dapat, pwede naman talagang gawin. Wala namang bawal dun eh. Ayon naman sa Malacanang, walang dahilan sa ngayon upang bigyang katwiran ang online voting. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.